Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin muna sandali itong naging pahayag ni Bongbong Marcos dito sa naging resulta ng bagyong Senteng. Ito po yan, pakinggan po natin at magbigay po tayo ng komento pagkatapos nito. Kung ano ba talaga ang weather situation, and of course yung flooding. Pero so far yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. So yan po ang naging pahayag ni Bongbong Marcos tungkol doon sa bagyong Enteng. Malakas daw yung hangin, kaya ganito ang nangyari. Nagkabaha-baha na naman muli at nagkandaloko-loko na naman yung mga flood control na ungkat na naman pong muli. Kung atin pong matatandaan, si Karina po ay dumating pagkatapos ng SONA ng Pangulo noong July 2022. So si Karina naman po ay umatake noong July 2023. Dahil po kay Karina, yung sinasabi ng Pangulo na 5,500 na flood control project na natapos na at mga ongoing pa ay nabunyag na walang katotohanan. Pagkatapos po niyan, mula July 23 hanggang itong September 1, dumating naman po si Enteng. At muli po, kung ano ang ginawa ni Karina na pagbaha, pagulan, paghangin, halos yun din po ang parang ginawa ni Enteng at mukhang mas malala pa. At muli po, naungkat na naman yung mga flood control project. Atin pong isa-isahin. Simula po kasi nung bagyong Karina, pagkatapos niyang humupa at sinabi ng Pangulo na yung flood control dati ay nabangga ng barko, kaya nagresulta ng pagbaha sa kung saang lugar, at yung isa pa niyang dahilan na masyado raw maraming tubig. So kaya po ganun ang naging resulta ng ginawa ni Karina. Pero inyo pong pansinin, mula po noong pagkatapos ng Karina, wala po kasing naging aksyon ng gobyerno o ang mga opisyal ng gobyerno doon sa mga binahang lugar para ayusin yung kanilang mga problema sa pagbaha. Lalo po yung partikular dito sa Maynila, yung sina Chua, sina Kimbo, meron pang ibang mga representative dyan, sina Abante. Wala po tayong narinig na kumilos sila o gumawa ng paraan para maiayos yung mga flood control project o yung mga dapat gawin para mabawasan o maiwasan, kung hindi man kaya, maibsan kahit papaano yung mga pagbaha na idudulot ng mga bagyong darating. Ang nangyari po kasi, nakapokus talaga sila doon sa yung Kamara, nakapokus doon sa investigasyon ng kay OGC, kay Pastor Kibuloy, doon sa Quadcom sa EJK naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang war on drugs. Samantalang sa Senado, nakapokus naman sila doon sa investigasyon ng Pogo, na nung i-announce po yan, ang ating natatandaan, ini-announce po yan ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA na ibaban na lahat yung Pogo. Pero hindi po nangyari yan. Sa katunayan po, tuloy-tuloy yung Pogo. Yung iba lang, medyo nagpalit ng pangalan at nagkabistuhan na tuloy-tuloy pa rin. So sa madalit sabi,
naging napakababaw o napakahina ng hakbang ng gobyerno para solusyonan yung mga nangyayaring pagbaha at pag-apaw ng tubig sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Dahil nga po yung kanilang konsentrasyon at yung kanilang panahon ay nakatuko sila doon sa pagpapabagsak o pagsira sa pamilyang Duterte, mula doon sa Vice President hanggang doon sa tatay, doon kay Baste at kay Pulong, at maging yung asawa ni BP Sara ay idinamay na. So yan po ang naging konsentrasyon ng gobyerno. At hanggang sa dumating po si Enteng, ayun na naman ang nangyari. Na ngayon ang kinakatwiran naman ng Pangulo, masyado raw malakas ang hangin. Kaya po nagkaganito na naman. Pero ang totoo, wala po kasing naging aksyon ang gobyerno kung paano susugpuin o gagawa ng paraan na bawasan yung magiging problema ng mga pagbaha. At isa pong bagay ito na medyo nakakapag-alala sa ating Pangulo. Kasi parang pagdating sa ganitong bagay, masyadong napakababaw ng kanyang pananaw, at parang kanyang mga rason ay parang wala na talagang pag-asa na mahanapan ng solusyon. Isipin nyo po, nung una, ang sabi niya, nabangga ng barko yung flood control na ginagawa, kaya nagkaroon ng pagbaha at masyado raw maraming tubig. Ito namang pong kay Enteng, masyado raw namang malakas ang hangin, kaya nagkaroon din ng maraming pagbaha. Pero sipatin po natin yung mga flood control na ginagawa. Nakamakailan nga, mga 1 linggo sigurong nakakaraan, yung flood control sa Arayat, Pampanga, na kay Gonzales ay gumuho pa. Samantalang ng panahon na yan ay wala namang bagyo. So yan po ang nakakapagtaka. Wala na nga tayong ginagawang paraan, wala na nga pong nakikita ang mga mamamayan na kumikilos o humahanap ng remedyo ang pamahalaan para sugpuin o paliitin o gawa ng paraan na hindi masyadong maapektuhan yung mga tao sa mga pagbaha. Ay mayroon pa pong nababalitang mga project na gumuguho at nauuwi sa wala yung mga ginamit na pondo. At ito po ay medyo nakakapag-alala talaga sa sitwasyon na sinasabi ng ating Pangulo. Kasi nga po, mukhang wala naman talaga silang plano o wala talaga silang direksyon na iayos itong mga ganitong problema. Ang lagi po nilang konsentrasyon ay mga investigasyon at mga hearing sa Senado at Kongreso. So, napapabayaan po yung mga domestic na problema ng bansa. Kamukha po ngayon, pagkatapos itong Enteng, wala naman kumikilos para doon sa pagsasayos ng mga problema. Kumbaga, parang ang dahilan lang ng Pangulo is parang hayaan mo na, lilipas din yan at bukas ng umaga baka sisikat ng araw. Kasi po itong mga ganitong pangitain mukhang hindi po natin alam kung sino ba talaga yung nagpapatakbo ng gobyerno o mayroon ba talagang nagsusulsol sa Pangulo para maging ganito. Kasi kung atin pong titingnan o ating iisipin yung mga katwiran ng Pangulo, para bang wala na siyang advisor na nagpapaalala sa kanya o wala na siyang mga tao sa ground na nagsasabi sa kanya na ito dapat, ganito dapat, o ito ang suggestion, o baka po pwedeng ganito o ganito ang dapat na maging plano. Ang nangyayari po kasi pagdating sa Pangulo, yun lang katwiran niya ang kanyang pinakikinggan, at parang yung kanyang mga advisor o mga tagapayo ay parang hinahayaan na lang siya na masuong sa problema at di malaman kung paano ipaliwanag yung kanyang mga sinasabi. So
medyo nakakatakot ito at medyo nakakapag-alala talaga kasi itong panahon na ito ng tag-ulan ay may La Niña pang kasunod. Ang sinasabi nga baka abutin pa ito ng Nobyembre, Disyembre, medyo malaki-laking pinsala pa po ang may gagawa nito. So sana naman itong Pangulo natin ay magising sa katotohanan at may ayos niya ang mga problema at medyo sana bawas-bawasan na nila yung panahon nila sa mga investigasyon at pagtuunan muna ng pansin itong mga ganitong problema. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.